Eto na, ayaw na ni Ombudsman Boyeng Remulyang magsalita kung anong oras, araw o linggo sila magpapail ng kaso at magpapaaresto ng mga corrupt government official, especially mga senador, congressman at lahat ng sangkot sa flood control scam. Sabi ng Ombudsman, biglaan ito kasi ready na ang mga arresting officer ng Office of the Ombudsman at coordination sa Department of Justice at sa Sandigang Bayan. Naniniwala po kasi ang Ombudsman sa oras na maipile nila ang kaso sa Sandigang Bayan laban sa mga senador at congressman ay merong kaagad warrant of arrest na i-issue dahil case build-up ang pinagbabasihan, ang ginawa at merong sapat na basihan. Malversation of public fund at plunder ang mga kaso. Kaya yung mga senador na nabanggit na paulit-ulit, Escudero, Villanueva at Estrada, bilang na lang ang oras ninyo. Kung kayo isusurrender, mas okay. Pero kung magtatago kayo, lalo kayo masisira. Kayo yung tatamaan dito. At yung grupo ni Saldico at iba pa sa Kongreso. Dati at kasalukuyan. Yan na po ang sinasabi ngayon ni Boyeng Rimulya. Masyadong nagkakapersonalan na anya ang labanan. Sa Senado, nagpipersonalan na sila para lang makaiwas ang mga senador sa mga kaso. Pati Blue Ribbon Committee ayaw irespeto ng iba dahil sa mga report na draft resolution, draft report na sinasangkot ang ilang mga incumbent senador. Pero ang sabi po ng Ombudsman, tama yung ginagawa ng Blue Ribbon Committee, dapat irespeto. Ano man ang recommendation nun ay kanilang aaralin at kanilang gagamitin. Pero bago anya dumating pa yung committee report na yan, meron na ebidensya ang gobyerno. Kung yung mga nito, ulit-ulit na sinasabi ng Department of Justice, kanina Padulyon at Attorney Martinez, spokesman at Prosecutors General, for resolution na ang mga kaso laban sa mga incumbent senador. Tigtatatlong malversation of public fund, posibleng plunder, non-bailable offense. Yan po yan. May naiinip sila, tatagalan sila, pero mas mabuti na po yung dahan-dahan pero swabe, dahan-dahan pero kalaboso, hindi madidismiss ang kaso. Yan ang gusto ng Ombudsman at ng Office of the President. By the way, ang Ombudsman po ay independent body. Ang Office of the President, Executive Department ay bahagi lang po sa mga nag-evaluate, nagsusuri ng iba't ibang mga dokumento para magrekomenda before Ombudsman. And after Ombudsman, diretso sa Sandigang Bayan. Yan po yung sa issue ng graft in corruption sa flood control. Ano po yung masasabi? Samantala, sa iba't ibang mga kaso naman, naku, ito na. Na-discover na rin po ng Ombudsman na yun daw pong nakita nila doon sa Cabral files, doon sa computer na isinurrender sa kanila ng Department of Public Works and Highway. Malayo ang resulta doon sa mga dating sinasabi ni Batangas Congressman Leandro Libiste at iba pa. Yung naglabasang mga balita na di umano inando sa Cabral files. Sabi po ng Ombudsman, nasilip na nila ang laman ng laptop. Malayo at iba ang laman. Mayroon sila ding makukuha at ebidensya tungkol doon, pero malayo-malayo doon anya sa sinasabi ng ibang politiko kung ano ang laman. Naloko na. Iisang pinanggalingan nila yan. Di ba? Kung yung mga gulita, sinabi rin ni Ping Lacson, yung abogado ng DPWH daw, related doon sa office ni Undersecretary Cabral na nabubuhay pa, nakakuha din siya ng record. Si Congressman Libiste nagsasabing nakakuha din yung original na record. Pero ngayon ang Ombudsman na sinasabi nila may pagkakaiba sa laman ng laptop. Paano ito ngayon?
Pero siyempre, doon tayo maniniwala sa ombudsman dahil sila yung may hawak ng original na laptop at record. Yun ang pagbabasihan ng kung sinong pananagutin at anong investigasyon ang gagawin. Kaabang-abang talaga. Okay? So, yan po yung mga galaw. Tama lang, maglaylo ang ombudsman. Salamat at kahit papaano every other day or medyo madalas nagkakaroon po ng press conference para i-update tayo. Kasi mas delikado pag nanahimik ang ombudsman. Mas delikado pag hindi nagsalita ang mga taga-gobyerno, especially ang executive department kung anong ginagawa. Kasi nag-aabang ang taong bayan sa isyong ito. Kaya kung nagbibigay sila ng ganitong update, natuwa man kayo hindi, sa side ko ay ako'y nagbabalita lang. For your information at na-update po kayo. Yun ang mahalaga. Hindi ko pangungunahan at hindi ko obligasyon at karapatang pangunahan ng mga otoridad. Kung ano lang ang kailang sinasabi sa media, yan din ang ating pinarating sa inyo at binibigyan ng opinion. At itong strategy, diskarte nila ngayon na sunod-sunod ang galaw, nakabase sa dokumento, hindi sa ingay ng politika at ng kung ano-ano ang kanilang pinagbabasihan. Kasi sabi ko nga sa inyo, pagka kaso, mahalaga dokumento, testigo. Hindi pwede ang publicity lang, hindi pwedeng social media at traditional media ang gagamitin na katulad ng ginagawa ng ibang grupo dyan, lalo na yung anti-Marcos. Sobrang ingay sa social media at sa media kasi troll. Ayun naman mga troll, hindi naman botante yun, hindi naman registered voters yun, hindi naman tao yun. Computerized lang ang mga computer lang papagalaw dyan. Kaya tingnan nyo kung anong ingay nila ng mga anti-Marcos. Pag nag-organisa ng rally, kakarampot, kakaunti sila. Pero ang ingay nila sa social media, sagad kung saan-saan ang gagaling. Kasi troll yun. Pinagagana lang nila ang teknolohiya para palabasin sila yung madami. Yun ang totoo. Pero manpower, wala. Milyon-milyon na supporters, wala. Pero yung troll nila ay napakarami. Kasi yan ay ino-operate lang sa isa o dalawa o tatlong lugar. Kung 1,000, 2,000 account, times 3, times 4, iyon ang kailang pinagagalaw. Kaya yung nakikita sa mga comment section na walang identification, walang picture na totoo, mga fake account, yan yung mga troll. Kaya huwag na natin patulan yan. Marami pong ganyan. Yan ang ginagamit nila ngayon. Kasi sa totoo lang, real talk lang, kung totoong meron silang tao, kung totoo talagang marami silang tao, dapat nakita na natin. Kaya nga sabi ng ombudsman puro lang kayo ingay, wala naman kayong ebidensya. Sabi ng gobyerno, ebidensya ang basihan, hindi social media. Please like and share.